Alam nyo ba na napakagandang gamitin ng uling sa ating garden? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano ginagamit itong uling sa ating garden, ano yung benefits nito, at paano siya i-activate. Kame na! Matagal ko na pong ginagamit itong uling sa aking garden. Kung makikita nyo po dito sa mga container, yan, kung saan nakatanim yung kalamansi, may mga uling dito rin sa kabila. Tapos kung makikita po natin, ayan, ang daming bunga, tuloy-tuloy po yung pagbubunga ng ating kalamansi. Tapos ito, kaka-harvest ko lang dito sa kabila, kaya konti yung bunga, pero nagbubulaklak siya ulit. Itong isa, ayan, marami pa tayong hinihintay na i-harvest na bunga. Malaking factor po dyan yung paggamit ng uling. Simula po nung natutunan ko yung paggamit ng biochar, in-apply ko po agad sa aking garden, sa mga tanim, lalo na po sa mga container. Tapos napakaganda ng kanyang resulta. Itong paggamit ng uling o ng biochar, ginagamit na po ito nung ancient period, ng mga sinaunang farmer pa. Na-discover po ito sa Amazon. Napansin po nila doon sa Amazon, may mga parts na maganda yung tubo ng halaman, meron din mga pangit. Nung pinag-aralan po ng mga scientists, doon nila nakita na magkaiba yung kulay ng lupa. Doon sa mga magaganda yung tanim, kulay itim yung lupa. Doon naman sa hindi magaganda yung pagtubo, normal lang po na kulay na lupa. Nung inalam po nila kung ano yung kulay itim na yon, yun po ay biochar. Tinatawag din po nilang terra preta or black gold. Ano ba yung benefits ng biochar? Una, napapataas po nito yung ating production hanggang 80 to 400%. So paano ba nangyayari? Paano tumataas yung production natin? Ito kasing biochar, kung titignan po natin sa microscope, meron po yan siyang napakaliliit na butas. Parang mga pores. Diyan po pumapasok yung tubig, yung nutrients, pati po pinamamahayan siya ng mga microorganisms. Kaya ang ganda ng tubo ng mga tanim. Kaya napapataas nito yung ating production. Kasi para siyang cabinet na kung saan doon kumukuha ng nutrients yung mga tanim. Ito po ay solusyon din natin sa pag-wash out ng mga nutrients. Kasi kung wala pong mag-hold ng nutrients na yon, every time na nagdidilig tayo, every time na umuulan, nawawash out yung nutrients. Pero kung meron tayong nilagay na biochar, na-absorb niya yung mga nutrients, pati yung microorganisms, pati tubig. Ano ba yung biochar? Itong biochar po ay produkto ng pagsusunog natin ng mga dry na organic materials tulad ng dahon, kahoy, at iba pa. Pag nasunog po yun sa pamamagitan ng pyrolysis, yung walang hangin, tulad ng pagsusunog natin sa uling, nakakaproduce tayo ng ganitong klaseng element. Ito po ay pure carbon. Dahil po dun sa pyrolysis o naaalis yung ibang element, kaya ang natitira po ay pure carbon. Ang maganda dito sa uling, hindi po siya nabubulok. Hindi tulad sa kahoy na kaya nga niya mag-absorb ng tubig, pero over time nabubulok po yung mga kahoy. Pangalawang benefit po nito, nakakatulong siya para i-increase yung moisture at water holding capacity up to 30%. Pansinin niyo po yung uling pagka nabasa, ang hirap niya po dingasan. Kahit po ibilad natin ito ng ilang araw, pag sinundihan niyo po yung uling, ang tagal niya pong masunog. Yan po yung patunay na nag-absorb siya ng tubig. Sa paggamit din po ng biochar, napapababa natin yung soil acidity na problema sa mga halaman. Kasi pagka sobrang acidic, hirap pong mag-thrive or lumago yung ating tanim kasi acidic yung lupa. Madalas pang pamahayan siya ng mga fungus. So sa pamamagitan ng paggamit natin ng uling, ng biochar, tumataas yung pH level, o hindi siya nagiging acidic. Isa pang interesting sa paggamit ng biochar, nakakatulong po ito para labanan yung climate change. Paano? Kaya niya pong i-sequester yung mga harmful gases sa ating environment, yung carbon emission, carbon dioxide, kaya niya pong i-sequester. Ang patunay po nito, di ba, nung araw ginagamit natin yung uling sa refrigerator,
para maalis yung mabahong amoy. Minsan nilalagay din natin sa sapatos. So yan po yung proof na effective po itong paggamit natin ng biochar. Kaya niyang i-absorb yung mga harmful gases. Kung mapapansin nyo po yung mga kapatid natin katutubo, yung pamamaraan po nila ng pagtatanim, yung kaingin, yung pagsusunog sa kabundukan, di ba ang ganda ng tubo ng mga palay, ng kanilang mga pananim, dahil po yun dun sa mga organic matter na sinunog, yung mga natitira na kahoy, dahon na naging carbon dahil sa pagsusunog. So yan po yung proof na maganda yung paggamit natin ng biochar. Di ba sabi nga nila, yung gamitin daw ng lupa yung mga pinagsunugan ng dahon kasi mataba daw yon. Opo, mataba yung lupa dahil dun sa na-produce na carbon, dahil dun sa mga sinunog na tuyong organic matter tulad ng dahon, mga kahoy at iba pa. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano siya i-activate. Kasi pag ginamit nyo po ito diretso na sa ating mga halaman, may kulang. Wala siyang nutrients, wala siyang microorganisms. So ang gagawin po natin ngayon, i-activate natin. Yung term ng iba is inoculation. So dito po mangangailangan tayo ng mga materials, non-chlorinated water, pwedeng tubig ulan, tubig balon, ilog. Kung galing po sa gripo, ipasingaw nyo lang ng 24 hours para mag-evaporate yung chlorine. Then, compost or vermicast, pagkukunan natin ng nutrients. Tapos, uling, yung i-activate natin. Kung meron pa kayong mga concoction, fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, or lactic acid bacteria serum, idadagdag natin yan. So yan po ay optional lang kung meron kayo. Then meron po ko ditong Humus Plus na may natira pa konti, idadagdag din natin. Ito optional lang kung meron kayong mga pwedeng idagdag dyan. Tapos Epsom salt, lalagyan ko rin siya dahil meron pa rin ako natira para magkaroon siya ng source ng magnesium tsaka sulfur. So gagawin lang natin, paghahalo nyo muna yung mga source ng nutrients, itong compost. Tapos lalagyan natin siya ng ginawa nating fertilizer. Ayan. Tapos lagyan din natin siya ng Epsom salt. Ayan. Ito konti lang yung gagawin ko for demo purposes lang. Ayan. Kasi nalagyan ko na rin po yung mga pots ng mga biochar. Kaya konti lang yung gagawin natin ngayon. And then eto, yung humus. Meron pa akong konti. Tapos i-mix lang natin para mahalo lahat. And then ilalagay na natin yung ating uling para ma-activate. Ayan. Kung yung uling po binili nyo sa tindahan, pwede rin po yun. Durugin nyo lang po ng maliliit. So ginagawa natin ito para pag-penetrate yung mga nutrients, yung microorganisms dun sa uling. Kumaga meron nang nakatira at may laman na yung uling na gagamitin natin. So ibababad nyo lang po ito ng mga 1 hanggang 2 araw. Tapos pwede nyo na po siyang ilagay or ihalo sa inyong potting mix, yung mga lupa na ilalagay nyo sa container, or pwede rin ihalo nyo na dun sa field. Hindi ko na po siya sinukat, in-estimate ko lang yung mga materials na nilagay ko dito. Kasi from time to time, ang pinagdidilig ko rin po dito ay yung swamp fertilizer. So nakakargahan pa rin siya ng nutrients, itong mga biochar dyan sa container. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!